Good morning mga kaikog, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, magtitinlo o maglilinis tayo ng ating aqua pan. Pero bagong lahat, mag-intro muna tayo. So, for today's video mga kaikog, maglilinis tayo ng ating aqua pan kasabay ng aking partner at saka yung aking anak. As you can see, nakikita nyo yung aking partner at saka yung aking anak. Wala kasi nagbabantay sa aking anak, kaya isama na rin natin siya sa video. As you can see, greeny na yung tubig dahil po 1.5 month na po ako hindi naglilinis. Tsaka for today's video, lilinisan natin ito. Maganda din po yung may katuwang ka sa buhay, katulad ng partner. Sa ganitong business, dapat may katuwang ka. Lalong-lalo na yung partner ko ay hilig niya din sa isda, kaya tumutulong siya kapag naglilinis ako. Banding na din naming dalawa to, kasi kapag bored kaming dalawa, pumupunta kami dito sa aming palaisdaan para maglinis o mag-breed ng mga isda. Magandang maglinis ng mga isda or tubig ng isda natin kapag umaga, kasi yung tubig na nanggaling sa gripo or sa hose ay malamig, tsaka yung tubig dito sa mga isda ay malamig din. Same temperature sila, kaya maganda ito kapag umaga ka nagpapalit ng tubig. Sa totoo lang, may trabaho pa si partner, kaso lang nagpatulong na ako para mabilis ito matapos, at saka makapagtrabaho na din ako kasi mag-breed ako ng mga guppies natin, yung mga guppy na tuxedo. Yun yung i-breed ko pagkatapos ng paglilinis namin dito sa pond na ito. Madumi na yung tubig kasi 1.5 month ko po ito bago linisan. Hindi naman po namamatay yung mga isda ko, lalong-lalo na kapag nag-evaporate yung tubig, nilalagyan ko ng bago 20 or 30% na tubig kapag nag-evaporate yung tubig. Nag-evaporate lang yung tubig kapag mainit yung panahon, lalo-lalo na ngayong panahon na sobrang init talaga, kaya nilalagyan ko lang everyday ng 20 or 30% na bagong tubig para hindi mag-stress yung ating mga isda. Outdoor setup kasi ako. Tignan nyo naman yun, nasa likuran ko yung mga aquarium ko, nag-green na yung tubig dahil sobrang init, kaya mag-water change din ako mamayang gabi. Mamayang gabi kasi yung tubig namin dito maraming gumagamit kapag umaga, kaya gabi ako nagwa-water change. Sa kadahilanan ng malamig ang tubig kapag gabi, kapag umaga naman mainit, kaya minsan yung mga isda ko namamatay kapag nagwa-water change ako ng umaga, kasi nagwa-water shock yung mga isda natin kasi mainit yung tubig na galing sa hose o gripo. Tapos pagdating niya dito sa aking mga pond, yung tubig ng aking pond ay malamig. Pag dumating na yung tubig na galing sa hose, mainit, kaya nagwa-water shock yung mga isda. Minsan namamatay, minsan nakakaya din nila. Pero based on my experience lang po, mas maganda kapag gabi o umaga tayo magpalit ng tubig ng ating mga isda, dahil po sa init ng ating panahon ngayon. Nagpapasalamat din ako na kahit na sobrang init ng panahon na ito, may tubig na dumadaloy sa aming hose o gripo kahit na nag-i-El Nino ngayong panahon. Alam nyo, nagpapasalamat din ako sa aking partner dahil kahit may trabaho siya, tumutulong pa rin siya para maglinis ng ating pond. Dahil kung ako lang yung mag-isa maglinis nito, matatagalan ako kasi 1.5 month na hindi ko ito nalinisan, kaya sobrang dumi. Kaya nagpasalamat ako sa kanya na kahit may trabaho siya, nabibigyan niya pa rin ako ng time. At yung mga alaga ko na isda, mga fry po lahat ito, kaya mahirap hulihin. Mga fry po ito ng molly, guppy, iba't ibang uri ng mga live barrier na isda natin. Tsaka po, hindi ako makagalaw masyado kasi yung anak ko ang sasabat kasi ang kulit at saka hindi ko na, kaya pinapagalitan ko, pero ayaw talaga umalis sa tabi ko. Pero okay lang kasi banding na din namin dalawa ito, kasi yung mama yung umalis na, kaya kami nalang dalawa yung naglinis at nagtatapos na aming nasimula na gawain. Kaya ito na lahat yung nahuli namin na fry dun sa pond. Marami-rami na din ito, kaya ilagay natin sila sa kanilang
bagong linis na pan. Pero bago yan, pipiliin natin yung malaki at saka yung maliit. Separate natin yung malaki para yung maliit mabilis yung paglaki. Pagkatapos nating i-separate yung malaki sa maliit, linisan natin yung ibaba ng ating pan na kinuha bago natin ilagay. Sa paglilinis nito, walis-walisan lang natin. Goods na yan. Tsaka lagyan natin ng tubig para mabilis yung makuha yung mga dumi na naipon sa higit 1.5 buwan na hindi paglilinis natin. So ito na guys, ito na yung final look ng ating pond. Sobrang linis na niya. Pero bago natin lagay yung mga isda natin, kumuha muna tayo ng mga apple snail o golden kohol kung sa Tagalog. Lagyan lang natin ng ilang piraso. Hindi mabilis mamatay yung isda kapag may apple snail dahil ang apple snail ay kumakain ng mga natirang pagkain ng isda at saka yung dumi ng isda. Sila rin po naglilinis ng ating pond. Pagtapos natin lagyan ng apple snail, lagyan din natin ng oxygen plant. Ito ay ang hornwort o guppy grass. Pagtapos natin lagyan, kunin natin yung mga fry. Mga kaikog, sa nakikita nyo, yung tubig na iba ay sobrang green. Pero kahit ganun yung tubig, yung isda natin masigla. Bakit ko kayo nasabi yon? Yung isda ko to bumili kayo ng isda. Biro lang. Kasi makaikog, na-maintain ko yung tubig nila na everyday, nilagyan ko ng 20-30% para may bagong tubig at malinis na tubig na nilagay. Yung nakikita nyong green, sa init po yan ng panahon. Outdoor sit up po kasi ako kaya mainit, kaya nag-green yung tubig. Wala naman ako nakikita na mamatay kapag green yung tubig. Mabilis pa nga sila lumaki kapag green yung tubig mo. Pero dapat din natin linisan para hindi mabaho yung tubig at saka para hindi mabilis matamaan ng sakit yung mga alaga nating isda. Hindi ko na video yung pag-acclimate ko ng tubig ng ating mga alagang isda bago ko ito nilagay sa bago nilang linis na pond. 5 minutes lang yung pag-acclimate ng ating mga alagang isda bago natin ilagay sa pan nila. Bakit 5 minutes lang yung acclimation? Yung iba nga 10 to 15 minutes bago ilagay yung isda. Kasi po, yung tubig ng bagong linis na pond ay malamig at saka yung tubig din po sa aking isda ay malamig. Same temperature sila. Kaso in-acclimate ko lang ng 5 minutes para iwas na din po ng water shock. Marami-rami na din tong mga fry ng isda natin kaya mga around 100 to 150 pieces yata siguro ito. Wala ko na nabilang kasi may gagawin din ako. Kaya kinabilisan ko na yung paglagay ng mga alaga natin fry ng live barrier na fish. So mga kaikog, this is it. Ito yung kalabasan ng before and after na paglinis natin ng ating pond. Yung ibang pond na marumi, next day ko na linisin kasi wala na tayong tubig. Minto naman yung pagdaloy ng tubig sa ating gripo. Mga kaikog, dito lang muna tayo. Hanggang susunod nating content, please like, follow, and share. Maraming salamat po. Bye-bye!